Naghanap ka ba ng isang bagong affordable, maasahan at mapagkakatiwalaang SUV car ngayong taon? Kagaya ng mga tinalakay na nating mga sasakyan sa mga nakaraang video natin, ay matutuklasan mo rin ang pinakamurang SUV car mula sa affordable price tag nito, na dito mo lamang din makikilala dahil kagaya ng Mitsubishi Montero Sport, Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Nissan Terra at Isuzu MU-X, ito rin ay may pagmamalaki mo pagdating sa pagiging matipid, malakas, high-tech at may magandang pormahan din. Kaya naman kung nagpaplano ka pa lamang kumuha ng isang bagong sasakyan na 7-seater, ay baka makatulong sa iyo ang video na ito. Mas mura sa nakararami at yan ang tatalakayin natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Inilabas na sa bansa ang isa pang modelong SUV car na may pangmasang halaga. Mula sa mga nilalaman at lahat ng mga aspetong nakapaloob dito, dala ng affordable price, ay nag-aalok sa marami ng di matatawarang halaga. Mukhang kahit na sino ay magugustuhan na rin ang Photon Toplander 2023 model. Ang modelong ito ay nilabas sa bansa noong pang October 2015 sa halagang 998,000 lamang ang unang bersyon nito. At ngayong 2023, ang pagkakaroon ng bagong modelo ay inilabas na rin sa makabagong update at yan ang iisa-isayin natin. Bali sa kabuang detalye ng external ay parang hawig lang din sa Mitsubishi Montero Sport ang datingan. May malaking body build at muscular type body figure kung tutuusin. Ang frontal face design ay mukhang hango din sa nag-iisang SUV ni Mitsubishi sa bansa, ang Montero Sport. Mula sa front grille chrome accent at marami pang iba, ang headlamp nitong modelo ay naka-halogen type pa. Meron na rin itong fog lamp na naka-bulb type naman. Ang kanyang side portion ay may kasama na ring step board para hindi mahihirapan ang mga sasampa o papasok sa sasakyan kahit naka-heels pa. Ang kabuang sukat naman ng gulong nito ay malalapad at malalaki na rin. Ito ay may 265 by 70 or 16 naka-tubeless tires at alloy na mags, kaya less maintenance na rin. Pagdating naman sa mga suspensions nito, gaya ng marami nitong modelo, ay compatible din sa mga off-road na kalsada. Ginamitan din kasi ng hindi basta-bastang suspension sa front na naka-double wishbone at multi-link with shock and coil spring naman ang rear suspension nito. Ang mga braking system ay makakapit din dahil sa mga naka-disc type na rin mula sa harap at likod na braking system. Sa harap ay naka-ventilated at naka-ordinary type naman ang rear brake nito. Ang likurang bahagi naman itong modelo ay may pagkaklas na rin. May mga tail lamp na naka-LED type na papagitaan ang rear chrome garnish na nagdadala sa pagiging elegante nito. May built-in rear spoiler na rin nga palang kasama at roof rack for another cargo carrier. Kaya kung gagamitin mo man sa malalayong lugar at mabubundok na kalsada o pang camping ay bagay lang din ito. Hindi rin ito mapag-iiwanan pagdating sa kabuuang detalye ng makina, na kung tutuusin ay mukhang tatalunin pa nga ang ilan sa mga brand competitor nito na ating mga nabanggit na. Itong Photon Toplander kasi ay pinapagana ng 2.8 liter diesel engine o 2,800 cubic centimeter na displacement capacity, inline 4-cylinder 16 valve at naka-dual overhead camshaft engine. Naka Euro 4 compliance na rin ang emission norm kaya hindi mausok. Isa pa, kinamitan na rin ito ng makabagong sistema ng fuel supply system na CRDI o tinatawag na Common Rail Direct Injected Type na tumutulong para mas mapatipid ang konsumo at nagpapalakas na rin ng hatak nito sa actual road riding. Nakakonekta sa transmission type na automatic at may gearbox na 6-speed. Ang nagagawang performance nito ay may maximum output na 174 horsepower at 356 Nm of torque. Kaya naman may kabuang bilis ito sa actual na umaabot ng 187 km/h. Nabanggit na natin kanina na matipid din itong kumonsumo ng fuel. Well, ang 75 liter fuel ng capacity kasi nito ay kayang ubusin sa layo ng 1,125 km na takbo nito. Ibig sabihin sa 1 litro ay kaya nitong tumakbo ng hanggang sa 15 km. Ganyang katipid ang modelong ito kaya sulit na rin. Ang manubela nito ay di-adjustable, power steering, gear type at rack and pinion. Kaya medyo smooth lang din gamitin sa mga kurbadang kalsada. Pagdating naman sa mga safety features, ito rin ay napakarami niyan. Hindi ganun kamahal pero sagana talaga sa mga modernong katangian. Kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng hill start at downhill assist.
na magagamit mo sa mga paahon na kalsada o lugar o yung mga biglaang pababang kalsada. Kahit hindi mo natapakan pa ng mahigpit ang brake pedal, ay kusa itong mag-i-stay sa kung saan ito nakahinto pansamantala o hindi basta-bastang uus-us pababa ng bundok. Meron na rin itong Vehicle Stability Control System at Traction Control System. Kaya pwede talaga sa mga off-road use o mababatong kalsada. Dahil ito ang nagmi-maintain sa banayad na pagtakbo ng sasakyan sa mga ganong klaseng lugar. Meron na rin itong front and rear parking sensor with rear camera na rin. Kaya hindi na rin mahihirapang i-park ito sa mga masisikip na lugar. Sinamahan pa yan ng ISO fixed child mounts para mas maprotektahan at komportable ang mga baby o batang kasama sa loob nitong sasakyan. May speed sensing door locks na rin itong kasama with engine check warning at child safety locks. At hindi pa yun, ito rin ay nilagyan ng ABS o anti-lock braking system. Nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit sa hindi inaasang pagkakataon, na sinusuportahan pa ng EBD o Electronic Brake Distributor. May mga kasama na rin itong driver and passenger airbags. Para mas kumpleto na ay nilagyan na rin ito ng mga seat belts sa kada upuan at may crash sensor. Ang front and side impact beams naman nito ay pumuprotekta naman sa mga occupants kung sakaling magkakaroon ng kolisyon o pagkabangga na magaganap, upang nang sa ganun ay maiwasan ang pagka-damage o mapuruhan ang mga nakasakay dito. Ang mga sistema na meron ito ay nakakapagpalakas na rin ng confidence sa mga taong gagamit nito, kahit sa mga first timer pa lamang. At meron na rin itong photon top lander na mga security features upang hindi rin basta-bastang makarnap o magalaw ng kahit na sino man. Sa pamamagitan ng central locking, power door lock, anti-theft device at engine immobilizer system ay mas pinapatibay ang seguridad nitong sasakyan kahit maipark mo man sa mga alanganing lugar. Yung tipong kahit hindi mo bantayan 24 hours ay hindi mawawala sa kung saan mo man ito iniwan. Bukod pa dyan, ang mas kukumpleto pa sa modelong ito ay ang mga entertainment and communication na magugustuhan naman din ng mga pasahero natin. Itong Photon kasi ay nilagyan na rin ng mga sistemang makakapagtanggal ng bagot, antok o kaya naman makakapag-aliw sa'yo habang nakasakay ka dito. Gaya na lamang ng 8 inches size monitor screen infotainment system na di Apple CarPlay at Android Auto. Meron din itong kasamang USB and auxiliary input at may Bluetooth connectivity. May FM and AM radio, may mga speakers sa front and rear at integrated 2-day-in audio. Ang komportableng pagsakay ay hindi rin nawala sa modelong ito dahil sa malalakas na air condition with rear AC ventilator, may automatic climate control system at heater na rin. Kontrolado lahat ang mga sistemang yan pati ng mga pasahero. Nilagyan na rin ng accessories power outlet socket for additional electric power accessories. At isa pa, may cruise control na nga rin pala itong kasama para kahit papano ay hindi na nakababad pa sa accelerator pedal ang paa. Kahit sa malayuang biyahe ay makaka-relax ka at hindi ka mangangalay. Ang komportableng seats din ito ang nagdadala sa pagiging convenient at kapaki-pakinabang nitong sasakyan. Naka-leather seat ang cover ng mga upuan, foldable at adjustable na rin. May mga headrest with center console armrest at center armrest sa rear portion. May mga bottle and cup holder na rin para sa mga nag-iinuman. Para kumpleto na talaga at wala ka nang hahanapin pa. Ang kabuang sukat naman itong modelo pagdating sa kanyang lapad, ito ay may sukat na 1910mm. Ang haba naman ito ay nasa 4830mm at may taas na 1870mm. Ang ground clearance size nito ay umaabot ng 220mm at may bigat na 2020kg. Kasyang-kasya ang 7 hanggang sa 8 tao depende sa sukat. At may extra rear compartment na pwedeng paglagyan ng mga gamit. May 5 pintuan mula sa harap at likod at 75 liter ang fuel tank capacity nito. Kaya malayo-layo na rin ang malalakbay mo niyan gamit itong Photon Top Lander 2023. Dito sa bansa ay may dalawang klaseng variant ito na inilabas mula sa standard na 4x2 automatic transmission at ang top variant naman na 4x2 EX automatic transmission. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot lamang ng 1,388,000 pesos hanggang sa 1,488,000 pesos. Mas affordable talaga sa iba kung tutuusin.
convenient at sulit sa mga features na meron na rin. Kaya naman kung hindi talaga sapat ang budget mo at nangangarap ka ng isang malaking sasakyan na gaya nito na SUV type, ay baka pwede na sa'yo itong Photon Toplander na ating tinalakay. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!